Atin munang balikan ang sitwasyon ni Nalino sa bayan ng San Juan. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil maayos at mahaba naman ang kanyang naging pamamahinga. Pagkabangon niya ay nakita niyang napalingon pa sa kanya si Mariposa. Sabi noon sa kanya, "Saan ka pupunta? 6:30 pa lang na umaga oh. Magja-jogging lang ako kaunti sa tabing dagat para naman muling makondisyon ang aking pisikal na resistensya." "Okay, sige, mag-iingat ka," sagot ni Mariposa at muli nang pumikit. Dinampian naman iyon ni Lino sa pisngi. Saka na siya lumabas ng silid at bumaba. Pagkarating niya sa baba ay naabutan niyang naroon na sina Aling Sally at Leandra. Abala na sa paghahanda ng almusal. Sabi naman ni Aling Sally, "Ang aga mo naman yatang gumising, anak. May lakad ba kayo?" "Wala naman po, Nay. Gusto ko lang mag-jogging." "Ah, ganun ba? Gusto mo bang magkape muna?" "Hindi na po muna, Nay. Mas gusto ko yung walang laman ang sikmura kapag tumatakbo." "Hala, sige anak, mag-iingat ka." "Opo, Nay," sagot pa ni Lino at agad nang lumabas ng compound ng nakasapatos. Doon siya sa may tabing dagat nag-jogging. Mas mahirap ang pagtakbo sa ganoon dahil lumulubog ang mga paa. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa tuluyan na makasikat ang araw at abutin siya ng 8:00 ng umaga. Pawis na siya noon at nakakaramdam na rin ng gutom. Kaya naman muli na siyang tumakbo papabalik sa private resort na kanilang tinutuluyan. Pagkarating niya roon ay naabutan niyang naroon na ang lahat. Sabi naman ni Rosalia, "Mahal, mag-aalmusal ka na ba? Ipaghahanda na kita. Tapos na kasi kaming mag-almusal." Sabi naman ni Lino, "Hindi muna, maliligo muna ako sa dagat bago ako mag-aalmusal. Bumalik lang muna ako rito para ihatid ang sapatos ko." Wika niya at muli nang lumabas ng compound, saka dumiretso naman sa dagat. Maganda na ang kondisyon ng kanyang katawan dahil sa tagal niyang tumatakbo at nakapagbabad na rin sa dagat. Noong magsawa na sa kalalangoy, ay muli na siyang bumalik sa resort at nagbanlaw. Noong makapagbanlaw ay kumuha siya ng 6 na pandesal, 2 hotdog at 2 pritong itlog. Saka umupo sa may tabi ni Gabriel na naroon sa may upuan malapit sa swimming pool. Nagbabasa ito ng libro. "Anak, marunong ka na pala magbasa?" "Upo, Papa. Palagi akong tinuturuan nila Tita Jenjen. Minsan naman ay si Tita Leandra ang nagtuturo sa akin." "Paganda yan, anak. Dapat marunong ka nang magbasa bago ka pa magsimulang mag-aral. Para hindi ka mahirapang umintindi sa mga lesson dahil nababasa mo na at naiintindihan. Sige, ipagpatuloy mo na yan at kakausapin ko lang si Tita Roulette mo." "Okay po, Papa." Lumapit naman si Lino kay Roulette na may hawak na malaking tumbler na may lamang kape. Hawak rin noon ang tablet at may tinitignan na mapa at mga coordinates. "Roulette, kumusta? May target na ba tayo?" "Oo, Lino, sa Santa Pilar na ang sunod. 2 bayan ang layo mula sa San Narciso." Sabi naman ni Lino, Ano naman ang katangian yan at ano ang pangalan?" "Siya si Agnos, ang pinaka-friendly sa lahat ng Black Triangle. Sa katunayan, isa pala siyang karate instructor at marami siyang estudyante. Tignan mo ang Facebook account niya, ang dami niyang alipuris. Iyon ang magiging isa sa mahirap nating pagsubok. Dahil ang tanong, handa ka bang lipulin lahat ng mga alipuris niya? Lalo at karamihan sa kanila ay mga estudyante at mga out-of-school youth na mga kabataan." Sabi naman ni Lino, "Depende. Kung mga aswang na sila, ay wala na tayong magagawa roon." Sabi naman ni Roulette, "So, willing ka nang pumatay ng humigit kumulang 100 kabataan na biktima lang din ng sitwasyon na inilatag sa kanila ni Agnos? Kung ako kasi ang tatanungin, base sa pagkakakilala ko sa iyo, ang priority mo palagi ay makapagligtas ng buhay.
lalo na ng mga kabataan. Kasi kung ako ang tatanungin, handa akong patayin lahat, kahit pa inosente. Kung naroon naman sila sa teritoryo ng kalaban. Kaya gusto kong malaman ang opinyon mo rito. Talaga bang papatayin natin ang mga kabataang tauhan ni Agnus? Dahil mga aswang na sila? Sabi naman ni Lino. Sa ngayon, hindi na ako sigurado sa sagot sa tanong na yan. Pero sige, susubukan ko gamitin ang kapangyarihan ng gabay ko kung kaya niya bang magpagaling ng mga nahawaan ng pagkaaswang. At kapag kaya, ililigtas natin ang mga kabataang naroon. Si Agnus at ang orihinal na miyembro ng Black Triangle lang ang lilipulin natin. Okay, copy that, Lino. At least malinaw na sa akin ang lahat. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi mahirap hanapin ang location nila. Nasa dulo sila ng bayan, pero hindi naman sa kagubatan. Accessible pa rin sa pangkaraniwang sasakyan. Sabi naman ni Lino. Ibig sabihin, kailangan na nga natin makauwi ng San Narciso para doon na tayo magmumula. Ang layo kasi kung dito na naman tayo magsisimula sa ating biyahe. Oo, mas mabuti yun para hindi na tayo bumiyahe ng 5 oras bago makarating sa target. Okay, sige, maraming salamat, Roulette. Uwi ka ni Lino at tinalikuran na ang dalaga. Lumapit naman siya sa may mahabang lamesa kung saan naroon ang mga kasamahan nila. Nay, bukas na po tayo aalis. Sa Santa Pilar kasi ang next mission namin. 2 bayan iyon mula sa San Narciso. Kaya mas mabuting nakabalik na tayo roon sa San Narciso para 1 oras na lang ang ibabiyahe namin. Okay, sige anak. Sisimulan na namin ang pag-iimpake. Papaano ito anak? Kakasya ba tayo lahat sa sasakyan mo? Hindi po, Nay. Kaya mag-aarkila tayo ng van. Tapos magpapahatid tayo kina Dominic at Maribeth para may kasama rin sa biyahe papauwi si Dodong. Oo anak, tama yung ideya mo. Noong matapos nga si Lino sa kanyang pagkain, ay umakyat na siya at doon dumiretso sa kwarto sa dulo kung saan natulog noong nakaraang gabi si Rosalia. Sabi ni Rosalia, Oh, anong balita mahal? Nakausap ko na si Roulette. Sa Santa Pilar ang next target natin. Bukas ng umaga tayo aalis rito kasama na ang lahat dahil doon lang muna tayo sa San Narciso tutuloy. Ah, ganun ba? Kumusta ang jogging mo kanina? Ang aga mo raw umalis, sabi ni nanay. Mukhang hindi ka nakapagpagod magdamag ah. Hindi nga. Eh di, halika pala. Hindi ka naman pala pagod eh. Eh di may lakas ka pa para asikasuhin ako. Uwi ka ni Rosalia nang nakangiti at lumapit iyon sa pintuan at naglock. Naintindihan naman ni Lino ang ibig sabihin ng magandang dilag. Kaya naman, agad niya nang pinagbigyan ang gusto nito na magparamdam ng pagmamahal. Noong makatapos ay pareho silang nakatulog. Pagsapit ng 12:00 ay halos magkasabay na rin silang nagising at bumaba para magtanghalian. Pagkababa nila ay naabutan nilang maingay sa ibaba. Naroon na pala ang lahat. Maging sina Tingting, Tinay, Aling Terry, Maya, Dodong at Maribeth ay naroon. Marami na ring pagkain ang nakalatag sa lamesa. Sabi naman ni Tingting noong makita si Lino, Kuya Lino, mabuti at bumaba na kayo. Bakit Ting? Anong meron? Eh di, kaunting salo-salo para sa huling araw natin rito. Maaga nga kami gumising sa bahay kanina dahil nagluto ng maraming pagkain si nanay na dadalhin rito. Nagluto ako ng maraming barbecue at inihaw na bangus. Si nanay naman ang nagluto ng pansit palabok. Tapos si Tinay naman at Maribeth ay leche flan at puto flan ang niluto. Wow, ayos yun Ting ah. Tamang-tama, gutom na ako. Sige, tara na Kuya Lino, kakain na tayo. Kayo na lang ang hinihintay eh. Agad na ngang nag-lead ng pagdarasal si Aling Terry at agad nang sinimulan ang kanilang pagkain ng tanghalian. Masaya ang lahat dahil maliban sa pagkain ay marami rin ang mga naka-stock na soft drinks at beer. Sabi naman ni Lino kay Dominic, Dong, makikisuyo sana ako sa iyo. Actually, sa inyong dalawa ni Maribeth. Magpaparkila ako mamayang hapon ng van na magagamit sa pag-uwi namin bukas sa San Narciso. Hindi naman kasi kami kakasya sa sasakyan ko.
Kaya kasama ka pa uwi. Pero sa pagbalik ka na magdadrive. Upo Kuya Lino, walang problema yun. Mabuti at isasama rin pala si Maribeth para may kasama ako sa biyahe papauwi. Oh, sige na, kumain na kayo roon. Uwi ka pa ni Lino at naupo sa upuan sa gilid, katabi sina Tingting at Roulette. Sabi ni Tingting, mukhang balik na tayo ulit Kuya Lino sa puro na naman mission ah. Oo nga Ting, pero ganun talaga ang buhay. Hindi puro bakasyon at magpapakasaya. Kailangan na natin madaliin ang paglipol sa mga kalaban para naman maging matiwasay na ng tuluyan ang lalawigang ito. Tsaka Ting, may nararamdaman ako paparating na naman na malaking problema eh. Palagi naman kasing ganito ang sitwasyon natin. Makakapagsaya lang ng ilang buwan, tapos may malaking kalaban na naman na kailangan asikasuhin. Okay lang yan Kuya Lino, handa na ako sa ganoong laban. Basta sigurado lang ako na nasa ligtas na lugar ang pamilya ko at hindi madadamay sa gulo. Mabuti ka nga at nakafocus ka pa rin sa misyon, kahit kasama sa mga bihag ang pamilya mo nung nakaraan. Isa yun sa ikinabibilib ko sa iyo eh. Kung ako kasi, ay baka nawala na ako sa sarili sa sobrang pag-aalala. Sabi naman ni Lino, di kung mawawala ako sa sarili dahil sa pag-aalala, ay mas lalong hindi ko sila maililigtas. Tama ka talaga dyan Kuya Lino. Matagal pa silang nagkwentuhan habang sinasabayan ng kaunting inuman at masarap na pulutan. Kinahaponan nga noon ay nagsimula na silang magligpit ng mga dapat ligpitin. Nagluto na rin si Aling Sally ng maraming pritong tuna at sweet and sour na iuuwi nila sa San Narciso. Kinagabihan noon ay doon na rin nga natulog ang pamilya ni Tingting sa resort para kinabukasan ay ihahatid muna sila papauwi sa tindahan bago umalis sina Lino. Kinabukasan, pasado 3:00 pa lang, ay nagsimula ng gumising ang lahat. Lahat ng mga hindi maiuuwing pagkain, lalo na yung mga frozen na karne at mga gulay, ay inilagay na nila sa van na kanilang inarkila para kasama yung iuuwi nila Aling Terry sa kanilang bahay. Nagkaiyakan mga kaunti sina Tingting, Tinay at Aling Terry noong magpaalamanan na. Sabi naman ni Tingting, Nay naman, kung makaiyak kayo ay para naman akong magsa-Saudi Arabia nito. San Narciso lang po ang biyahe ko, 4 na oras lang mahigit ang layo mula rito. Kaya kapag may libre kaming oras ay dadalo kami uli rito. Oo nga anak, alam ko naman yun. Medyo nasanay lang din kasi ako na nakikita kita ng matagal. Matagal-tagal rin kasi naging pahinga mo rito. Yun nga po, Nay. Napakatagal ko na nagpahinga. Ang laki na lang itinaba ko. Marami na ring misyon na pinuntahan sila Kuya Lino na hindi ako sinasama dahil gusto nilang magkaroon ako ng maraming oras sa inyo. Kaya sa tingin ko, sapat na iyon sa ngayon. Next time na uli. Basta anak ha, mag-iingat kayo palagi. Lino, ingatan mo ang uniko iho ko. Bilin pa ni Aling Terry kay Lino. Sabi naman ni Lino, oo naman po Aling Terry. Kahit kailan ay wala akong pinabayaan sa mga kasama ko. Mas gugustuhin ko pang ako ang mapahamak kaysa sa kanila. Sabi naman ni Aling Terry, yun nga ang problema sa iyo Lino eh. Palagi mo na lang ibinubuhis ang buhay mo para sa kanila at sa aming lahat. Sa susunod naman, balansihin mo rin ang sitwasyon. Iyong desisyon na hindi ka rin kasama sa mapapahamak. Naku Aling Terry, mukhang kasama na talaga ang panganib sa aking sinumpaang tungkulin. Kaya tinanggap ko na lang din. Basta Lino, mag-iingat ka rin habang iniingatan mo ang anak ko. Opo Aling Terry, makakaasa kayo. Maiksing sagot ni Lino nang nakangiti. Nagpaalamanan na rin sa isa't isa sina Aling Terry at Aling Sally, habang sina Tingting at Tinay naman ay madamdamin rin ang pagpapaalam. Noong matapos ang mahabang pagpapaalam, ay tumulak na nga papauwi ng San Narciso ang buong pamilya ni Lino. Si Roulette ang nagmaneho noong van, tapos si Tingting ang katabi niya sa driver seat. Si Rosalia naman ang nag-drive ng sasakyan ni Lino, kasama sina Mariposa at Gabriel, tapos ang iba ay doon na sa van. Mahaba ang kanilang biyahe,
Kaya makalipas ang 2 oras ay huminto muna sila para magbawas ng tubig sa katawan ang mga kasama at makapagmerienda na rin. Sa kanila ipinagpatuloy ang biyahe. Makalipas nga ang mahigit 5 oras na biyahe ay nakarating na sila sa San Narciso. Mas mabagal kasi ang pagpapatakbo nila dahil marami silang mga kasama. Matagal rin ang kanilang pag-stop over para kumain. Pagkarating sa San Narciso ay agad nag-ayos ng mga gamit ang mga kasamahan ni Lino. Kinausap naman ni Lino si Dominic. Dong, papaano? Aalis na kayo agad? Ayaw niyong kumain muna bago umuwi? Hindi na po, Kuya Lino. Busog pa rin naman ako. Tsaka para hindi kami abutin ng gabi sa daan. Okay, sige. Maraming salamat sa inyo ni Maribeth ha. Heto ang pera oh. I-full tank mo na rin ng gas yan pagkarating sa San Pablo bago isauli sa parentahan. Heto naman ang budget nyo para sa pagkain sa daan kung sakaling maisipan nyong huminto muna para kumain. Ang laki naman ito, Kuya Lino. Ayos lang yan. Mag-iingat kayong dalawa ha. Opo, Kuya Lino. Maraming salamat. Sige po, aalis na kami. Uwi ka pa nila Dodong Dominic at Maribeth. Saka umalis na para bumalik na ng San Pablo. Pagkapasok ni Lino sa loob ng bahay ay abala ang mga kasama niya sa paglilinis. Si Aling Sally naman ay inaasikaso ang kanilang pantanghalian dahil lampas na noon tanghali. Dahil hindi pa naman gutom si Lino kaya sabi niya kay Aling Sally, Nay, aalis po muna ako. Pupuntahan ko lang si Mayor Vicente. Kakausapin ko para alam niya rin na narito na tayo uli. Okay, sige anak. Tamang-tama pagbalik mo. Naihanda na ang tanghalian. Gusto ng mga bata na ulam raw ay may sabaw, kaya magluluto ako ng sinigang na baboy. Pwede namang i-ref ng matagal ang pritong isda natin, kaya ayos lang kung ibang ulam muna ang iuulam natin ngayon. Sige po, Nay, gusto ko rin yung sinigang. Rosalia, gusto mo sumama? Oo, sasama kami ni Rolet. Hihiling ako kay Joaquin ng refill ng mga bala at mga bagong baril niya roon. Marami nang wala sa atin eh. Okay, sige. Agad na nga silang naghanda at umalis. Nagpaiwan na lang din muna si Tingting dahil kasama naman ni Lino sina Rosalia at Rolet. Bumiyahe sina Lino ng halos kalahating oras bago sila nakarating sa subdivision kung saan nakatira si Mayor Vicente. Lumabas ng sasakyan si Lino dahil ayaw naman silang pagbuksan ng mga gwardya. Mga brad, ako si Lino. Pakisabi kay Mayor Vicente na narito ako. Alam niya na yon. Tumango ang isang gwardya at may tinawagan sa telepono. Ilang saglit pa ay tinanguan na noong gwardya na nasa guardhouse ang mga nasa gate at sumenyas na pagbuksan sina Lino. Muli namang pumasok si Lino sa sasakyan dahil sa unahang bahagi pa ang mismong mansyon. Pagkahinto ng sasakyan sa harapan ng malaking bahay, ay naroon na ang anak ni Mayor na si Joaquin. May 2 bodyguards din ang nakatayo sa gilid ng pintuan. Lumapit agad si Joaquin at yumakap kay Lino. Lino, long time no see ah. Nag-aalala kami kung ano nang nangyari sa'yo. Ang tindi ng krisis na nangyari sa Vilictican City eh. Nabalitaan namin yun. Sa katunayan, naka-full monitor kami. Dahil once na makalampas sa Santa Barbara ang mga infected, ay diretsyong lipad na kami pa Maynila. Mahirap kalaban ang mga ganun. Kahit pa isang truck na bala ay hindi mababawasan. Nabalitaan na rin namin na ilang batalyong sundalo at kapulisan ang naubos roon, pero wala pa rin naging solusyon. Tapos may pinadala raw na secret group. Pero hindi mga sundalo at hindi rin mga pulis at may kasamang sibilyan. Doon namin naisip ni Papa na malamang grupo niyo ang nagpunta roon. Tama ba ako? Oo, Joaquin, tama ka nga. At muntik na rin talaga kami. Dahil naroon sa Binictican City ang buong pamilya ko. Kinidnap sila para mapapunta ako roon. Sa kabutihang palad naman ay nagawa ko silang mailigtas. At sa tulong na rin ng mga kaibigan at mga kasangga ay napigilan namin ang pagkalat ng virus. Naggawan rin iyon ng antidote kaya hindi na kumalat pa sa ibang mga bayan. Ang bangis mo talaga, Lino. Tara sa taas, hinihintay ka na ni Papa. Gustong gusto ka na rin niya makita. Uy, Rosalia, still looking good ah. Lalo kang gumaganda habang tumatagal.
Parang hindi ka nanggaling sa matinding misyon. Naku, Joaquin, bawasan mo nga yung pambobola mo. Dahil may bayad ang bawat pambobola mo sa akin. Kailangan ko ng mga bagong armas. Ubus na ang mga bala namin eh. Abay, oo naman. Marami akong bagong supply sa basement. Bagong deliver lang din kasi. At mga imported kaya hindi pumapalpak. Sabi naman ni Rosalia. May pang-trade ako dyan. Ha? Ano naman? Tanong ni Joaquin. Heto, espesyal na bala. Kayang pumatay ng mga aswang. At kahit pa mataas na uri ng aswang, ay kayang itumba niyan. Bibigyan lang kita ng 2 piraso para may pasample ka sa scientist na contacts nyo. Ipa-reverse engineer mo na lang para malaman ang mga ingredients na meron dyan. Basta isa ang main chemical na ginagamit dyan. Iyon yung tinatawag na blue sodium solution. Nanlaki naman ang mga mata ni Joaquin, tapos inilagay sa magazine ang isang bala. Sabay ipinutok sa katabi niyang gwardya. Nagulat silang lahat, maging ang isa pang gwardyang kasama. Napatingin silang lahat sa butas sa dibdib ng lalaki. Pinunit pa kasi ni Joaquin ang barong na suot noon para makita ang mismong balat. Nakita nila ang pagkalat ng itim na guhit na parang ugat mula sa butas na pinasukan ng bala at umuusok iyon ng kulay blue. Umabot pa hanggang sa mukha at mga braso noon ang guhit ng itim bago iyon bumagsak sa sahig na marmol. Sabi naman ni Joaquin sa isang gwardya, "Relax ka lang, Nilo. Alam kong hindi ka aswang kaya hindi kita itutumba. Matagal ko nang alam na aswang si David. Hindi ko lang siya maitumba dahil alam kong hindi siya tatabla ng normal na bala. Tara na, Lino, sa itaas. Siya nga pala, Rosalia. Pahingi pa ako ng 2 pang sample niyang bala na pang aswang para may pang 3rd trial pa ang chemist ko." "Okay, sige, Joaquin. Damihan niyo ang production ha. Hihingi din kami niyan sa inyo kapag marami na kayong stock. Tsaka, bakit sobrang interesado ka sa bala na pang aswang?" "Kasi matagal na namin pinasimulan ni Papa ang panghahunting ng mga aswang na napapadpad rito. Kaso nahihirapan talaga kami dahil hindi basta-basta tinatabla ng bala. Kung tablan man, hindi naman namamatay, tumatakas lang. Mabuti at meron pala kayo nito." Wika ni Joaquin at dinala na sila sa ikalawang palapag kung saan naroon ang opisina ni Mayor Vicente. Pagkarating sa itaas ay sabi ni Mayor, "Ano yung narinig kong putok, Joaquin?" "Sinubukan ko lang po pa kay David yung ibinigay sa akin ni Rosalia na bala na pang-aswang daw. Ayun, isang bala lang patay na si David." "Talaga, anak? Humingi ka pa ng sample at ibibigay natin sa ating mga chemist at magpapagawa tayo niya ng marami." "Opo, Papa. Ako na bahala ron." "Lino, maligayang pagbabalik. Pinag-alala mo kami ng sobra. Akala namin na dali ka na. Nakamonitor kami sa mga pangyayari sa Binigtikan City. Akala ko nalusaw ka na roon noong 2 missile ang ipinadala nila." Hindi naman po, Mayor. Nakatago naman kami kahit papaano." "Bakit nga pala kayo na parito, Lino?" Sabi naman ni Lino, 2 bagay po. Unang-una, kailangan raw ni Rosalia ng refill ng baril at bala. Sabi naman ng Mayor, "Walang problema. Sige na, bumaba na kayo roon ni Joaquin sa armory nang makakuha na agad ng marami." Malawak naman ang ngiti ni na Rosalia at Roulette na sumunod sa anak ng Mayor papunta sa kanilang personal armory. "Ano naman iyong pangalawa, Lino?" "Ang pangalawa po, kailangan namin ng bagong matitirhang bahay. Hindi po kami komportable sa ganoong bahay na puro semento. Pangmahirap lang ang kailangan namin. Yun pong may malawak na bakuran at maraming puno sa loob. Yun bang pwede mapaglaruan ng mga bata?" "Don't worry, Lino. I got it covered. Alam ko namang hindi talaga bagay sa inyo ang ganong pamamahay. Kaya naghanda na ako ng bago niyong malilipatan. Heto ang mga dokumento. Naka-deed of sale na yan sa pangalan mo. Sa'yo na yan. Nariyan ang address. At nasa loob ng envelope ang mga susi. Masaya ako, Lino, at nakabalik ka pa rito ng ligtas." "Maraming salamat po rito, Mayor." "Walang anuman, Lino. Hindi pa niyan kayang tumbasan ang pagliligtas mo sa buhay ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako tinatablan ng mga simpleng sipon
Ubo, maging mga bati at palipad hangin ay protektado rin ako dahil sa pangontrang ginawa mo. Kaya habang buhay akong tatanaw ng utang na loob sa iyo. Naku Mayor, hindi naman po kailangan ganun. Pero maraming salamat po rito ha sa bago naming tirahan. Ihahatid ko na lang po ang susi ng rest house kapag nakalipat na kami. Okay Lino, see you around. Sagot pa ng Mayor, tapos bumaba na si Lino sa unang palapag at doon sa may sala naghintay kina Rosalia at Roulette. Lumipas ang kalahating oras ng paghihintay ay nakita niyang umakyat na sa hagdan mula sa basement sina Rosalia at Roulette. Tapos may 3 bodyguards ni Joaquin ang nakasunod na may pasan na mga sako. Baril ang laman noong 2 sako at bala naman sa 3. Sabi naman ni Lino, ayos nakapag-shopping? Sabi naman ni Rosalia, oo naman, marami pala silang problema sa aswang rito. Sinabi ko na tutulong rin tayo. Tapos umakyat na rin si Joaquin. Ano Lino, tapos na kayo mag-usap ni Papa? Oo Joaquin, salamat rito Oo Lino, walang anuman basta kayo. Open para sa inyo ang armory namin. Wika ni Joaquin na nakangiti. Sumakay na nga sina Lino sa sasakyan at agad na ring umalis. Habang nasa biyahe ay sabi ni Rosalia, ano nga pala ang napag-usapan niyo mahal ni Mayor Vicente? Sabi naman ni Lino, eto, ano naman yung envelope na yan? Land title, deed of sale, at susi ng lilipatan nating bahay. Talaga? Ipinaghanda na nila tayo ng bagong bahay? Oo raw narito na nga ang susi. Kaya mamaya pagkakain natin ay aalis na tayo uli. Isasama natin sila mama. Tignan lang natin ang lilipatan natin. Tapos kung wala ng problema, ay lumipat na rin tayo kaagad mamayang gabi. Di sige. Ang saya naman, may bago na tayong bahay uli. Sagot pa ni Rosalia at masaya nang nagmaneho papauwi. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 325. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.